Hallelujah. Hallelujah. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Ayan. Buksan po natin yung aklat sa awit 111. Ang sabi po ng dito sa awit ng Awit chapter 11 verse 1, buong puso siyang pasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Tayo po ay pinili ng ating Panginoon Diyos. Nang tayo ay nasa sinapupunan pa lang ng ating mga magulang. At tayo ngayon ay hinirang ng Diyos. At karapat dapat lamang na siya ay ating purihin, sambahin at pasalamatan ng buong puso dahil siya ay napakabuti at napakadakila ng ating Panginoon Diyos. Kaya handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon Diyos? Tayo po ay tumayo. Sa pambungad na panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Banal at dakilang Diyos, pinupuri ka namin, Panginoon Diyos. At pinasasalamatan sa oras na ito. Salamat, Panginoon Diyos, na kami po ay ginising mo ng may kapayapaan at kagalakan sa aming mga puso. Kaya buong puso kami magpapasalamat sa inyo, Panginoon Diyos. Dahil nga po, Panginoon Diyos, napakadakila at napakabuti mo po sa amin. Hindi mo po kami pinababayaan, Panginoon Diyos. Mula noon at magpasahanggan ngayon. Salamat po, Panginoon Diyos. Dalangin ko, O Diyos, napatawarin mo po ang bawat isa sa mga kasalanan nagawa namin, Panginoon Diyos, upang kami nga po ay maging kalugod-lugod at maging karapat-dapat sa aming pagpupuri, pagsamba sa inyo, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon Diyos. Samahan mo po kami hanggang sa matapos ang gawain ito na tunay na kami po ay naririto, Panginoon Diyos, upang kami po ay makinig ng inyong salita at ang mga salitang ipagkakaloob po sa amin, ito ay aming maipamumuhay ng naaayon sa iyong kalooban, Panginoon Diyos. Salamat nga po, Panginoon Diyos, at ibinabalik ko sa inyo ang lahat ng kapurihan, Panginoon Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang dati magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah! Masigabong palakpakan sa ating Diyos na buhay. Dahil Siya ay mabuti. Amen. God is good. All the time. God is good. Amen. Hallelujah. Let's praise the Lord. God is good. Check. All the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Hallelujah! Woo! God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound.
never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. You put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were singers. We were singers. So what word is it? Just to for us He chose to die. Feel the Spirit, His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercy they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. The one that understands all the plans You have for me. My life is in Your hands, and to the eyes of faith I can only see. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand, though I may not understand all the plans You have for me, the plans You have for me. My life is in Your My hands. life is in Your hand. And to the eyes of faith, I can clearly see God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. Oh, God is good. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To the darkest night, His light will shine. God is good. 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 He's so good. He's so good all the time. Hallelujah. Woo. God is good all the time. And all the time. God is good. Lord, for You are good. And Your mercy And Your mercy endureth endureth forever. forever. Hallelujah. 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 Let's praise Him. Let's praise Him with all our mind, With all our hearts. with all our hearts. Amen. Amen. With all our strength. Woo! Because our Lord is good. And His mercy endures forever. You were good and Your mercy endureth forever. Yes, Lord, You are good. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. People from every nation and down, from generation to generation, we worship You. Hallelujah, hallelujah. We worship You for who You are. We worship You. We worship You. Hallelujah.
forever. People People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you, Lord. worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Let's worship the Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For you are good. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Let's worship the Lord. With our dance, with our mind. Woo! Worship you. You are good. Hallelujah. All the time. You are good. You are good. All the time. All the time. You are good. You are good. All the time. All the time. You are good. You are good. You are good. All the time. All the time. You are good. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, Lord Jesus. We worship you, oh God. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are good. Hallelujah. Amen. Amen. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. We worship you for who you are. We worship you for you are good. Amen. Hallelujah. 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 We worship you, O We God, worship in you, this O temple. God, in this temple. In our spirit In our spirit and in your and truth. in your truth, In your spirit in your spirit and in your truth. and in your truth. Hallelujah. Hallelujah. I love you. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days, I've been I've been held in your hands the moment from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of
the goodness of God. All my life, all my life, you have been faithful. All my life, you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. All my life you have been faithful. Hallelujah. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life, sing it again. We worship you, Lord. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Hallelujah. Hallelujah. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Hallelujah. Hallelujah. And every breath. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Let's worship Him. Hallelujah. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy
na hindi nagmamaliw. They are new every morning. Laging sariwa bawat umaga. Ang pag-ibig mo sa amin, O Diyos. We worship you, Lord. The steadfast love of the Lord. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Sing it again for the last time. We worship you, Lord. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Oh Lord, we worship you, for you are good. We worship you, oh God, in this temple. For you are good. Your mercies endures forever. Hallelujah! Hallelujah! Oh Lord, pinasasalamatan ka namin sa iyong kabutihan. Kailanman hindi mo kami iniwan. Kailanman hindi mo kami pinabayaan. Dahil lang yung pag-ibig ay laging sariwa bawat umaga. Kung ito'y aming dadamhin, kung ito'y aming hahayaan na matanggap at angkinin na kami mahal na mahal mo, Panginoon. Tunay na ito ay hindi nagmamaliw. Laging sariwa ang pag-ibig na ito. Kung kami nauuhaw, kami lumapit sa iyo. Dahil kami iyong paiinumin ng iyong espiritong banal na kailanman hindi kami mauuhaw, na hindi kami maghahanap ng tubig sa ibang tao, sa pamilya namin, sa tatay, sa nanay, sa mga kapatid, Panginoon. Dahil ikaw ang tunay na nagbibigay ng tubig ng buhay, ng pagkain ng buhay. You are our great provider. Ikaw yun aming Diyos. Ikaw yun aming Panginoong Jesus. Sa pamamagitan ng pananampalatayang ibinigay mo sa amin, O Diyos. Kami, Panginoon, ay binigyan mo ng buhay na kailanman hindi namin ito makikita sa kanino man. Yung tunay na kagalakan ay ibinigay mo sa amin
umaapaw, siksik, siksik, liglig, ang mga biyaya ang mong mga ito, biyaya mong ito sa bawat hanging hininga na binibigay mo sa amin sa bawat umaga. Salamat, Salamat, ho Diyos. Salamat Ng marami. Minsan nakakalimot po kami. kahit Kahit sa maliliit maliliit na bagay na ibinibigay mo, na ibinibigay mo, hindi ka namin pinasasalamatan. Ngunit ngayon, Pinadama pinadama mo sa amin sa bawat sa bawat umaga na binibigay mo sa amin, na binibigay mo sa amin kami may hininga. Nabubuhay, may kinakain, may kinakain, dinaramit, may dinaramit, may trabaho. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kung Wala man, sabi namin, sabi niyo po, humingi kami sa inyo, inyo, at kami yung bibigyan. at kami yung bibigyan. At Kumato kami sa inyong pintuan, sa inyong pintuan at pagbubuksan. kami yung pagbubuksan. Hanapin Namin ang iyong kaharian at katwiran. at At ang lahat ng bagay ibibigay niyo po sa amin. Matuto lang kami, Panginoon. Na unahin na pagharian ng buhay na ito. Bago ang lahat, Panginoon, ibibigay niyo. Ipagkakaloob niyo, Panginoon. Hindi ka madamot na Diyos. Alam mo ang pangangailangan namin. Ngunit, kailangan naming manampalataya sa iyo. Kailangan naming humingi sa iyo. Kailangan namin na ikaw yung maghari sa amin, O Diyos. Panginoong Jesus. Salamat po. At sa umagang ito, At sa umagang ito, hindi hindi po kami aalis dito, sa lugar na ito, sa bahay-sambahang na ito, na hindi kami puspos ng iyong pag-ibig. hindi kami aalis, Hindi kami aalis, Hindi namin Panginoon, na nakuha. hindi namin nakuha ang iyong presensya. ang iyong presensya. At hindi kami aalis, At hindi kami aalis na hindi kami nabago. pusong ito, Yung pusong ito, natigib ng kasalanan, puno ng dusa, puno ng hinanakit, puno ng sama ng loob. puno ng sama ng loob. Panginoon, Pakialis pakialis at at palitan niyo po ito nang nag-uumapaw nag-uumapaw niyong pag-ibig na malusaw lahat, na malusaw lahat ng kasalanan ng banal mong Espiritu. ng banal mong Espiritu Santo. Hallelujah! Hallelujah! Ang lahat po ay Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah! Hallelujah! Ang Diyos ay mabuti! Ang Diyos ay mabuti! Amen! Amen! Palaging mabuti ang Diyos! Amen! Amen! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Sabihin natin malakas! Hallelujah! Praise you, Lord! Praise you, Lord! Praise you, Lord! For you are good! Hallelujah! Hallelujah! For the Lord is For the Lord is good! Amen! Amen! And His mercy, And His mercy endureth forever. Pangako yan ng Pangako yan ng Panginoon. Amen. Panghawakan natin. Panghawakan natin. Maraming pangako ang Diyos. Amen! Amen. Hallelujah! Hallelujah. Woo! Sige po, Sige po, awitin natin ulit God yung is good all the time. God is good all the time. Amen. Lagi nating Amen. sariwain Lagi yan. nating sariwain yan. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let's greet one another with the love of the Lord. with the love of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God is good all the time. He puts a song of praise in this heart. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. And wisdom always in this heart of mine. God is
darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. Feel the Spirit, His Holy Spirit, and we can stand and testify. God is love, His everlasting, and His mercy, they will never end. God is good all the time. He put us on this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. No one can understand all the plans You have for me. My life is in Your hand, and to the eyes of faith I can clearly see God is good. God is good All the time, He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. 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 He's so good. Hallelujah. Hallelujah. All the Hallelujah! Thank you, Lord! Praise you, Jesus! Amen! Amen! Nabitin po ba tayo? God is good all the God time. is good all the time. Kaya Pupuruhin pupuruhin natin siya palagi. Amen? Kaya yan, pagkabitin nyo, dalhin nyo yan sa bahay. Amen? Ano man ang ating ginagawa? God is good all God the is time. good all the time. And all the time. And all the time. God is good. God is good. Ayan, ayan. Alam kong ang lahat ay nagising, pinagpala ng ating Panginoon Diyos. Dahil tayo ngayon ay naririto upang magpuri at sumamba sa ating buhay na Diyos. Natin sila sampalatayanan. No? Kaya palakpakan natin ang muli ang ating Panginoon Diyos. At tayo po ay dadako sa isa pang bahagi ng pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Yung itaas natin ang kabutihan ng ating Panginoong Hesus. Sino po ang mauuna? Ayan. Si Madam Rose. Sister Rose. Hallelujah. Blessed good morning po sa ating lahat. Sabi nga po dun sa kanta, God is good. Tunay na God napakabuti ng ni God kasi nakarating po ako dito from Sariayak, Quezon. Malis po ako doon siguro mag-7 o'clock pero sabi ko nga sa Panginoon, bahala ka na po God kung kalooban mo na ako'y maka-attend ng Sunday service. Gusto ko po ay makita ko po yung start, makapagsimula po sa start. At Sabi nga po kahit na anong pagsubok sa buhay, hindi tayo dapat manghina, kundi paglaban natin ng salita ng Diyos. Sa ngayon Po na dumadanas ako ng struggle. Pero alam ko si God ay nasa tabi ko kaya hindi ako dapat manghina. Kundi sabi nga si Jesus Christ nga marami siyang pinagdaan ng hirap pero hindi siya nanlupaypay. Nanghihina man ang katawan natin pero ang ating espiritu ay lumalakas dahil sa pagmamahal ng Panginoon. Ayun lamang po. Ang papuri ay sa Panginoon. Amen. Ayan, kapag malakas ang espiritu, malakas din ang ating physical. Salamat na walang dahilan upang hindi tayo makarating kahit na malayo at pag ginangad ng ating puso, ito po, tayo po ay makakarating. Talagang natural na tayo ay laging dinadalisay ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kaya laging unahin talaga natin ang ating Diyos. Ang ating Diyos ay hindi nagpapabaya. Siya ang tutulong at magbibigay sa atin ng kalakasan.
No? Kung tayo man ay nangihina. Kung tayo man ay nangihina. Kaya palakpakan Kaya natin ang palakpakan Panginoon. natin ang Panginoon. Quezon. Quezon, Karating, ano? karating, ano? Kaya sa kanya ang Kaya kapurihan. sa kanya ang kapurihan. Next. Next. Sino pa po? Sino pa po? Sino pa po? Sino ang pa po gustong ang gustong itaas ang kabutihan ng ang ating kabutihan ng Panginoong ating Hesus? Panginoong Hesus? Ayan. Ayan. Sino pa po? Sino pa po? Sino ba pinagpala Sino ng ba ating pinagpala Panginoon? ng Saan ating po pinagpala Panginoon? Saan po tayong pinagpala lahat tayong lahat ng ating Panginoon? ng Diyos? ating Panginoon? Sino Diyos? po? Sino po? Ayan. Ayan. Kung wala, di ako Kung muna. wala, di ako muna. Kasi nung Kasi nung nakaraang nakaraang talagang, biyernes talagang ano, na-sandwich ako. na-sandwich ako doon sa palengke. doon sa palengke. Dalawang Yung kotse. dalawang kotse. Pero salamat na ang pinapasalamat ko sa Panginoon Diyos dahil yung pag-iingat niya sa akin dahil talagang biglang sumingit yung coaching puti at humampas ako doon sa maroon. maroon. Pero agpapasalamat ako dahil nakapag-preno pa agad ako kaya hindi masyado na grabe yung tama nung nakaparada. Dapat talaga kasi yung kalsada hindi talaga pinaparkingan yan eh. Dahil lumabas akong ganoon ay biglang may padating na salamat sa Panginoon Diyos dahil ayan wala akong binayaran dahil sa maroon dahil suki ko rin siya. Kaya ang sabi niya ang kinausap niya yung mismong sumingit. Sabi niya kitang-kita ko naman kuya na nauuna na to. Si kuya bigla kayong pumasok eh. Paano yan? Kaya siya ang binayaran. Tapos ako yung rim ko rin talagang sira. Binayaran niya rin ako. Salamat na napaguhan yung rim ko at kumapalyo. Kaya ayan, salamat sa Panginoon Diyos dahil ang pinasalamat ko doon yung kabutihan at pag-iingat ng ating Panginoon Diyos. Sino pa po? Ayan. Sister Perly. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Napakasarap magpasalamat sa Panginoon. Talagang sabi nga ni Ate Rose, sa dami ng pagsubok, humihina man ang katawan, pero ang espiritu natin ay pinalalakas ng Panginoon. Ayan, so, Ayan, I think so 2 months I think na. 2 months na. Halos hindi po ako nakakatulog sa pag-aalala ko doon sa aking tatlong apo. Pero sabi ko nga, Lord, nag-aalala ako sa kanila, mas alam ko na ang protection mo ay nasa kanila. Kasi talagang Kasi talagang until hindi now, ko alam kung anong plano ng Lord. Pero isa lang ang nasa isip ko. Gusto ko talaga silang kunin. Pinupuri ko at pinapasalamatan ng Panginoon. May mga gabi na halos hindi talaga ako makatulog. Kasi nakarating ako doon sa lugar nila, talagang hindi naman sa hinuhusgahan ko yung mga tao doon. Pero talagang ang hirap ng buhay doon. At hindi sana ako ganoon mag-aalala kung inassure sa akin nung mga lola, anong lolo, nung mga apo ko na kailangan kong kunin yung aking mga apo sapagkat hindi nila kayang itaguyod. Dahil matatanda na sila at nagtutubo lang ang sila doon. Seasonal po yung hanap buhay doon. So, pag walang, ewan ko kung walang ani or something na, wala po silang ibang pinagkukunan, kundi yung, so, bawat araw, uutang sila doon sa may-ari ng farm. So, pag nag-ani na, ibabayad na lang nila yung kikitain nila. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil alam ko na ang Diyos ay hindi magpapabaya. Sa kabila ng mga alalahanin yon, sa kabilang side, ang Diyos ay may patuloy na ginagawa sa buhay ko. Dahil ang dami, bilang nanay, tatay at lola na rin sa mga panahong ito. Ang dami kong inaalala, pero nandyan ang Panginoon. Kilala ko ang aking Panginoon, ang aking Ama sa Langit bilang nagko-comfort, bilang provider, bilang nagpapagaling. Kaya nga sabi ko siguro kaya hindi nagno-normalize yung BP, yung sugar, yung cholesterol dahil sa pag-aalala. Pero lahat yon, sabi ko, Lord, tulungan mo ako na patuloy na ito ay ipagkatiwala sa iyo. At
Kailangan ko rin kunin yung isa kong apo doon sa Atimonan at thank you Lord sa pag-provide ng Lord. Nandito siya ngayon, nakuha ko siya doon. Dahil gusto po niya mag-aral at bilang lola, kailangan ko rin po siyang tulungan. Dahil proud ako sa kanya dahil with honor po siyang gumraduate at kailangan siyang magpatuloy sa kanyang pag-aaral. Kaya nandito naman po siya ngayon. Kaya yung isang bahagi, kasi sabi ko nga, sa pagpapalaki ko sa aking mga anak, praning po ako. No? Sabi ko nga, mag-aaral pa lang silang maglakad. Alam ko na yan kung tutumba, nakasalo agad ako niyan. Ganun po ako, ayaw ko silang pinapadapuan ng lamok. Kung kailangan hindi ako matulog, mabantayan ko lang sila. Ganun po ako pag mag-alaga sa aking mga anak. At ganun din siyempre sa mga apo. Mahal na mahal ko ang aking mga apo. At pinupuri ko at pinapasalamatan ng Panginoon. Last Friday, Thursday po yon, nag-chat yung anak ko, Ma, kailangan ng ibakante itong bahay. Kasi po, nabenta na ng bangko yung bahay na tinitirhan nila Jotam, at kailangan na po yung bakantihin dahil yun po yung kasunduan. So, maaring alalahanin ko pa rin po yun. Pero alam ng Panginoon na hindi ko na siguro kakayanin pang alalahanin dahil alam nyo naman po by faith ang buhay. No, talagang bilang naglilingkod sa Panginoon, alam naman po natin na si Lord lang inaasahan natin. Siya na po provide. At sabi ko nga, Lord, ano man ang iyong plano, your will be done. So Friday, nag-chat uli po yung OIC ng bangko at sinabi, meron silang lilipatan. At Friday din po ng gabi, naghakot na sila at nakalipat na po sila, settled na po sila ngayon at pinupuri ko at pinapasalamatan ng Panginoon dahil talagang napakabuti ng Diyos. Sa kabila ng mga alalahanin na meron tayo, sa kabila ng mga problema, pagsubok na meron tayo. No? Bagamat hindi biglaan yung lahat masisettle, pero unti-unti isisettle ni Lord yun. Dahil alam niya kung gaano at kung hanggang saan lang po yung ating makakaya. Amen? Wala pang pagsubok na dumating sa atin na didinanas ng lahat ng Diyos. Tapat ang Diyos at hindi niya tayo susubukin nang hindi natin kaya. Amen? Kaya always, God is good all the time. Amen? Sa Diyos ang kapurihan. Ayan, tiwala lang sa ating Panginoon Diyos at makamta natin ang kapayapaan na nagmumula sa ating Diyos. No? Kaya, salamat sa ating Panginoon Diyos. Isa pa, ayan, si Ate Marlene. Amen. God is good talaga. Napakabuti ng Lord. Alam niyo ba, pagkatapos ko pong manalangin, umakit na ako sa taas, sabi ko, Lord, gisingin mo ako ng 7 a.m. Kasi umaga daw kami sisiba, sabi ng mga anak ko. Pero, nandun talaga yung, lalong hindi po ako dinalaw ng antok. Alas 3 na po ako gising pa, hindi talaga ako naantok. Sabi ko, nagbuklat ako kasi sabi nga ng Panginoon, sabi nga sa Matthew 26 verse 41, sabi, magbantay kayo at manalangin upang huwag madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda ngunit mahina ang laman. Totoo naman po talaga, lagi po tayong manalangin kasi talagang umaatake talaga ang kaaway. Pag ito'y nababakanti ang isip natin, so pumapasok talaga yan. Kaya lagi tayong magbantay lagi tayong manalangin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit wala akong, kunti lang yung tulog ko, hindi ako nahihilo. Dati nahihilo talaga ako. Pag kulang ako sa tulog. Nagpapasalamat ako at isa pa hong pinapasalamat ko sa tagal-tagal na hong panahon na pinagpipray po na matapos ng sa lupa namin, pinaglalaban. Tapos na po yung kaso, 25 years po bago natapos. Kaya nagpapasalamat ako talaga sa Panginoon, talagang tinupad na niya yung mga panalangin namin. Answered prayer po. Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. Ayan, tagumpay ang Panginoon Diyos na tunay na walang ibang tumutulong sa atin. Ano man ang ating mga kahilingan, ito ay ipagkakaloob ng ating Panginoon Diyos. No?
Kaya palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon po ay dadako na po tayo sa isa pakikinig ng salita ng Diyos. At tinatawagan ko na po ang maghahayag ng salita ng Diyos, si Pastor Nonon Casimero. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon Diyos. Pray niyo. Yan, purihin ang pangalan ng Panginoon at welcome din Pastora Norma, nandito si Pastora. At sabi ko nga siguro ako muna ang mag-share para si Pastora Norma naman ay makatanggap din ng spiritual na kalakasan mula sa Panginoon, sa kanyang salita. So, praise God. So, handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Tayo po lahat ay tumayo. At tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka o aming Ama. Tunay nga po, Diyos, na kayo ay mabuti, kayo ay tapat, kayo, Panginoon, ay totoo, at kayo po ay aming mapagkakatiwalaan. Dahil alam namin, Panginoon, na kami ay mga nilikha nyo na hindi po namin kayang tumayo sa sarili namin. Kami ay nilikha nyong parating kailangan dumepende sa iyo, Ama. Sa umagang ito, Panginoon, dalahin ko po, O Diyos, na kayo po ang muling maghayag po ng iyong kalooban sa bawat isa, sa pamagitan po ng iyong salita. Kayo, Panginoon, ang magbigay po sa amin ng espiritu ng karunungan at pangunawa upang lalo po namin kayong makilala. Lalo po, Panginoon, na kayo ang maghari po sa aming buhay. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magbago sa amin ayon sa inyo pong nais at upang kami ay lalong maging katulad ng aming Panginoon. O aming Ama, sa umaga pong ito, kayo po ang tunay na mangusap sa bawat isa. At ang lingkod niyo pong ito ay itago niyo lamang sa likuran ng iyong kalwalatian. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala niyo sa amin sa nagdaang linggong ito. Hindi po sapat ang aming mga salita para kayo ay purihin at pasalamatan. At patuloy kaming nagtitiwala na kayo ang Diyos na mabuti, na nagbibigay ng mga mabuting at sakdal na kaloob sa iyong mga anak. Panginoon, pinagkakatiwala ko na po sa iyong kamay ang sandaling ito at patuloy niyo rin pong abutin ang mga kapatid namin na mayroong mga karamdaman. Kayo po, Diyos, ang magpatunay na talagang kayo ay Diyos na manggagamot. Kayo ang Diyos na makapangyarihan. Salamat po, Ama. Ito lang po ang aming samudalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Amen. God is good. And all the time. Yan. Ngayon lang yata natin uli ginawa yan, ano? Okay, so nung nakaraan po ay tiningnan po natin yung iba pang mga katangian ng ating Panginoon, yung mga tinatawag nating mga moral attributes ng ating Diyos. Kung naalala po ninyo, pinag-aaralan po natin yung mga attributes o yung mga katangian ng ating Panginoon. Nakita na po natin yung ilang mga tinatawag na natural attributes ng Panginoon. Ito yung mga katangian niya na tanging sa Kanya lang. Kailanman hindi natin makakamtan yung mga katangian na yon. Katulad ng ang Diyos natin ay nakakaalam ng lahat. No? Siya ay nasa lahat ng lugar, siya ay makapangyarihan sa lahat. Nakita natin yung kanyang katangian bilang Diyos na hindi nagbabago.
at Diyos na naghahari sa lahat. At nakita natin yung mga sinimulan natin pag-aralan, yung mga moral attributes ng ating Panginoon. Nakita natin yung kanyang kabanalan, yung kanyang pagiging matuwid, yung kanyang, at nung nakaraan, nakita po natin yung kanyang katapatan. Medyo nagmadali lang ako nung nakaraan, mga kapatid, pero isa pong magandang talata na pwede nating basahin at sauluhin ay yung pong sinabi sa Panaghoy 3. Lamentations chapter 3, verses 22 to 23. No? Yan din po ang pinagbasihan ng inawit natin kaninang The Steadfast Love of the Lord. No? Maring iba sa inyo ay hindi na naabutan yung awit na yan, pero kahit yan ay lumang awitin na, yan ay napaka yaman sa katotohanan. Amen? Meron po yan sa Tagalog eh. No, yung pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw, ang awa mo ay walang kapantay, ito'y laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y dakila. O Diyos. Amen? So yan po ay mabasa natin sa Panaghoy, Kabanatang 3. Gusto ko lang basahin sa inyo. Yan ay pagkatapos ng aklat ng Jeremiah. Sabi rito, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan, hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway, dakila ang kanyang katapatan. Amen, mga kapatid. So, ibig sabihin, sa paggising natin sa bawat umaga, sabi nga dito, parating sariwa, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kahabagan sa atin, mga kapatid. No? Kaya, magtiwala po tayo na sa bawat araw ay may panibagong pagpapala ang Diyos sa atin. Amen, mga kapatid? Okay, katulad sa araw na to, may mga ipapakita ang Lord na mga kapahayagan ng kanyang kabutihan, ng kanyang pag-ibig sa atin. At sabi nga natin, itong mga moral attribute na to, hindi lang ito katangian ng Diyos, pero ito ay mga katangian na dapat ding mahubog sa atin. So kung ang ating Diyos ay, sabi nga natin, kung ating Diyos ay banal, sabi rin ng Panginoon, tayo ay magpaka-banal. Di ba, mga kapatid? Nakita natin na ang Diyos ay righteous, siya ay matuwid. Kailangan din tayong mamuhay ng may katuwiran. Ibig sabihin, kailangan na gawin natin yung tama, sikapin natin gawin yung tama, yung makatarungan. At pangatlo, nakita natin yung kanyang katapatan. Kaya kung ang ating Diyos ay tapat, tayo din ay kailangang maging tapat. Amen. Maging tapat tayo una sa lahat sa ating Panginoon. Okay? At nung nakarang linggo nga ay, although ito ay hindi perfect illustration, pero kinuwento ko sa inyo yung tungkol sa isang aso na kilalang kilala na siya ay sobrang tapat sa kanyang amo na kahit namatay na yung amo niya, pumupunta pa rin siya doon sa lugar na kung saan sila nagtatagpo bago sila umuwi. No? So nakita natin yung halimbawa ng asong si Hachiko. Di ba? Na siya sa loob ng 9 na taon. Isipin niyo na, kahit patay na yung amo niya, pero sa loob ng 9 na taon, bumabalik siya doon sa Shibuya Station na kung saan niya sinasalubong yung amo niya. Hanggang sa namatay na lang siya dahil sa sakit. Okay? So, nais ang Panginoon na tayo din maging tapat sa Kanya. Ngayong umaga, sisikapin ko na magbahagi pa ng 3 moral attribute ng ating Panginoon. At actually, yung una rito ay hindi ko na masyadong bibigyan ng mahabang
paliwanag dahil ito ay ilang beses na rin nating pinaliwanag, pinag-aralan natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito. At yan yung walang iba kundi ang love o ang pag-ibig ng ating Panginoon. No? At naganap lang po ako ng isang kahulugan ng pag-ibig. At ito ang isang nakita ko. Medyo mahabang kahulugan. Ito ay galing kay J.I. Packer na sumulat ng isang libro na pinamagatang Knowing God. No? Yung pagkilala natin sa Diyos. So, itong kanyang definition. Sabi niya, God's love is an exercise of His goodness towards individual sinners, whereby, having identified Himself with their welfare, He has given His Son to be their Savior, and now brings them to know and enjoy Him in a covenant relation. So medyo mahaba. Nasabi ni J.E. Packer, ang pag-ibig daw ng Diyos ay, ito ay pagpapakita ng kabutihan ng Diyos. Okay. Amen? No? Kanino? Sa mga makasalanan. So, sino tinutukoy doon? Tayong lahat. No? Sa ating mga makasalanan, na kung saan ang Diyos ay kumbaga in-identify niya o pag sinabing identify, yung parang nakiisa siya, no? Sa atin, para sa ating kabutihan, at itong pag-ibig na to, pinakita niya nung binigay niya ang kanyang anak upang maging ating tagapagligtas. So alam naman natin talaga na para maunawaan natin o para makita natin talaga kung paano tayo kamahal ng Diyos, ay babalik tayo sa ating Panginoong Yesus. Yung kanyang ginawang sakripisyo sa krus para sa atin. Actually, hindi lang ang Panginoong Yesus na nagsakripisyo, ang Diyos ay nagsakripisyo din. Kasi biro mo, binigay niya yung kanyang anak para mamatay. No? Di ba? Para sa isang magulang, sino mga magulang dito? Yan. Para yung kung ibibigay niyo ang inyong anak para mamatay, di ba isang malaking sakripisyo 'yon? Kasi ayaw niyo mangyari 'yon, di ba? Gusto niyo hangga't maaari buhay ang inyong anak. Pero ang ating Diyos, 'yun ang kanyang ginawa. Kaya sa pagbibigay niya ng kanyang anak, ngayon, tayo ay inaakay niya para makilala natin siya at ma-enjoy natin siya o kaya maranasan natin siya sa isang tinatawag na covenant relation. Ibig sabihin, yung ating relasyon sa Diyos ngayon ay isang tipan o kaya isang tipanan ng Diyos sa atin. At ang maganda nito sa tipan na ito, ang Diyos ay mananatiling tapat sa atin. Amen, mga kapatid? No? Kahit tayo hindi tapat, ang Diyos tapat pa rin. Halimbawa na lang, isang malinaw na halimbawa, yung tipan ng Diyos sa kanyang bayang pinili. No, yung mga Hudyo o kaya yung mga Israelita. Di ba? So, alam natin na sila ang bayang pinili ng Diyos. Pero ang tanong, naging tapat ba yung bayan niya sa kanya? Naging tapat ba? Hindi. Paulit-ulit kumbaga binabali yung tipan ng Diyos sa kanila, di ba? At pinagpapalit ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Pero tingnan niyo, dahil tapat ang Diyos sa kanyang covenant, hanggang ngayon ang bayan niya ay hindi niya pinapabayaan. Hanggang ngayon ang bayan niya ngayon ay tawag ay Israel na, ay kanya pa rin
sinasamahan. No? Kaya yung nga nangyayari ngayon sa Middle East, kahit ano pang gawin ng yung mga bansa sa paligid ng Israel, hindi nila talaga matatalo ang Israel. Talagang asahan niyo yan. Dahil kasama nila ang Panginoon. Amen? Actually, sa propesiya, no, kung pag-aaralan natin, sa katapus-tapusan, talagang lilipulin ng Diyos ang lahat ng mga kaaway ng kanyang bayan. Okay? So, dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Now, may mga talata tayo na, pero hindi natin babasahin lahat, pero meron diyang 4 na reference. Yung alam na nating talata, John chapter 3 verse 16. Okay? Pagkatapos, pero titingnan natin John chapter 3 verse 16 maya-maya. Romans chapter 5 verse 8. Siguro alam na natin yon. Ngunit pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na mamatay si Kristo para sa atin habang tayo ay makasalanan pa. No? Ephesians chapter 2 verse 4, napagandang talata rin yan. Nasabi dyan, ang ating Diyos, He is rich in mercy. Sabi rito, subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Actually, pagkatapos ng love, titingnan natin yung mercy ng Panginoon. At 1 John 4:89, alam na natin yan, no? Sabi dyan, ang Diyos ay, God is, nalimutan na. Okay. Okay. May kanta mga bata dyan eh. Beloved, let us love one another. Diba? For love is of God, and anyone who loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. God is love, beloved. Let us love one another. 1 John 4:7 and 8. Yan. So, yan ang sinabi dun sa 1 John 4:7 and 8 and 9 pala to. Okay. Kasama yung 9. Pero yung 8, sabi doon, God is love. Okay? Sa verse 9, mabasa natin yung paano niya pinakita yung pagmamahal niya. Ang sabi rito, pinahayag ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. So, alam niyo, paulit-ulit sinasabi yun, na pinakita ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin nung binigay niya, inalay niya ang kanyang anak. And of course, naulit lang yung John 3:16. So, ano ang sabi sa John 3:16? Gaya na lamang, o kahit English, Tagalog, sabihin natin, gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Yan, okay. Parang ilan lang yata yung nagsasalita. No? Nalimutan niya na ba yung John 3:16? Okay, so kailangan, huwag natin kalilimutan yan. Yan ang pinaka-heart of the gospel. No? Yan ang gospel in a nutshell. Ibig sabihin, yung mabuting balita ng Panginoon, nakapaloob dyan sa isang talata na yan. No? At tingnan lang natin, medyo himay-himayin lang natin yung John 3:16. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave. Gaya na lamang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. That is the sacrificial cause of God's love. Okay? The sacrificial cause of God's love. Kung gaano, kumbaga, dahil mahal tayo ng Diyos, ito ang sinakripisyo niya. Para ipakita niya yung pagmamahal niya sa atin. Sinakripisyo niya mismo ang kanyang anak. Okay? Meron nga ibang mga kanta na medyo parang naalala ko na ba, naisishare ko to nung Kapaskuhan. May mga kanta pa nga na sinasabi doon na yung parang sinasabi na nalulungkot ang langit nung iniwan ng Panginoong Yesus nung siya ay umalis sa langit at siya ay bumaba sa lupa. No? Heaven must have missed you
when the Father kissed you goodbye. Meron pang ganong awit eh. No? Parang in-imagine lang na, although maaaring hindi naman ganon talaga, pero nung umalis ang anak ng Diyos sa langit para magkatawang tao, nalungkot daw sila sa langit. Okay, yan sinasabi ron. Pero maaaring talagang merong kalungkutan sa puso ng Ama nung umalis ang kanyang anak. At hindi lang yon. May kalungkutan din sa puso ng anak nung nandun siya sa krus. Diba mga kapatid? Nung naramdaman niya yung pagkahiwalay sa kanyang ama, dala-dala niya yung mga kasalanan natin. So, hindi lang natin ma-imagine o maramdaman kung ano yung eksaktong damdamin nila. Pero, there is a sacrifice involved dun sa pagpapakita ng Diyos ng pag-ibig niya sa atin. At sabi ron, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya. That is the serious offer of God's love. Yung seryosong alok ng Diyos ng Kanyang pag-ibig. Na sino mang sumampalataya kay Jesus. No? Sino man. So kahit sinong tao yan. No? Hindi ko lang maalala yung eksaktong kwento, pero may isang lalaki na nung pumasok siya sa church, pero itong taong ito talagang sabihin natin napakasama niya, pero nung siya'y pumunta sa isang gawain ng Panginoon at eksaktong narinig niya yung salitang yon, ng sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak. Biglang nagliwanag yung isipan niya. At sabi, parang naisip niya, ang sino man, so kasama ako ron, sabi niya, kasama ako doon. Ang sino man eh, kasama ako ron. Kaya nung narinig niya yung salita na yon, sinuko niya ang buhay niya sa ating Panginoon. Whoever believes in Him. Ito at pinakahuli yung special promise of God's love shall not perish but have eternal life. Amen? At sino mang sumampalataya ay makatanggap ng napaka-espesyal na pangako ng pag-ibig ng Diyos at yan ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, wala na tayong pwedeng may pantay o may pagpalit anumang bagay dito sa mundo na pwede nating ipagpalit sa buhay na walang hanggan. Amen, mga kapatid? Kahit kayamanan ng buong mundo, hindi papantay sa halaga ng buhay na walang hanggan. Kasi ang kayamanan sa mundong ito, lilipas din yan, mawawala yan. Pero ang buhay na walang hanggan, hindi yan mawawala. Yan ay, sabi nga, talagang magpasawalang hanggan. Now, ang tanong, lahat ba sa atin dito ay tinanggap na natin yung inaalok ng Diyos na buhay na walang hanggan? Amen? Pero kung di pa, itong binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Panginoon, natanggapin yon. At wala siyang ibang kondisyon, kundi pagsisiyan natin ang ating makasalanan at sumampalataya tayo kay Jesus bilang ating tagapagligtas at Panginoon. Na meron lang akong, kasi ituloy natin, na meron lang akong ikukwento mamaya. So, sabi ko, hindi ko na masyadong ipapaliwanag ito. In summary, not only does God love, hindi lang siya nagmamahal, but God is love. Siya mismo ay pag-ibig. Ibig sabihin, sa Kanya natin makikita yung tunay na pag-ibig sa ating Diyos. Na hindi natin makikita yan sa kanina mang tao. Amen? Huwag tayo maghanap ng pag-ibig sa tao. Dahil ang pag-ibig ng tao ay limitado. At hindi yan talaga nakasasapat. Ang pag-ibig lang ng Diyos ang makakapuno ng talagang pinakamalalim na pangailangan ng puso natin. Amen, mga kapatid? God is love. It is very nature and being is love. No? So, anong dapat ating gawin?
Kung ang Diyos ay pag-ibig, sabi sa 1 John 4:16, and we know and rely on the love of God. Alam natin at tayo ay umaasa. Tayo ay nagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos sa atin. At hindi lang yon, tayo ay tinatawag din na mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. No? Yun ang yun ang mahalagang aplikasyon ng katotohanan na ang Diyos ay pag-ibig at minahal niya tayo. Parati, sinasabi sa Biblia na kung tayo ay minahal ng Diyos, katulad sa 1 John chapter 4, verse 11, sabi rito, mga minamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Okay? Kung naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, kailangang iparanas din natin o ipakita natin sa ating kapwa ang pag-ibig na naranasan natin mula sa ating Panginoon. At eto rin dapat ay mag-udyok sa atin na magkaroon tayo ng pasanin sa mga taong hindi pa nakilala sa Panginoon. Meron lang ako naalalang kwento tungkol kay Nicholas, hindi ko lang nailagay dyan, Nicholas Ludwig von Zinzendorf. Sino sa'yo nakarinig na ng pangalan na yun? Okay, maaaring ngayon nyo lang narinig si Count von Zinzendorf. Si Count von Zinzendorf ay isang mayaman at sabihin natin galing siya sa isang marangal na pamilya. No? Pero nakakilala na sila sa Panginoon. Ito ay nabuhay siya matagal na. No, mga mga 1700s, no? So wala pa sa atin ang buhay noon nung mga panahon na 'yon. Pero gusto ko lang malaman niyo yung kwento na 'to. Ito si Count von Zinzendorf, pagkatapos niya mag-aral, siya ay nag-tour. Nag-tour siya sa Europa. At nung siya ay nakarating ng Germany, doon sa isang lugar, yung Dusseldorf, siya ay nakadalaw sa isang art museum. At doon sa art museum na yon, meron siyang nakitang painting, isang larawan, na ang pamagat ay, Behold the Man. Behold the Man. Pero doon sa larawan na yon, nakita niyo, yun ay larawan ng Panginoong Yesus, painting ng Panginoong Yesus. Na makikita yung kanyang mga kamay na may butas, yung kanyang noo na puno ng dugo, at yung kanyang tagiliran na may malaking sugat. At doon sa ibaba ng painting na yon, may nakalagay na ganito, All this I did for thee, what hast thou done for me? So, ang sabi doon, lahat ng ito ay ginawa ko para sa iyo, ano naman ang iyong nagawa para sa akin? So, ang ginawa ni Count von Zinzendorf, talagang tinitigan niya ng matagal yung larawan na yon at talagang pinag-isipan niya yung nakasulat doon. At habang ginagawa niya yon, kumikilos ang Diyos sa puso niya. At sinasabi sa kanya na kanyang makiisa siya sa paghihirap ng Panginoong Yesus at buksan niya ang buhay niya o isuko niya ang buhay niya sa paglilingkod sa Panginoon. So, ang nangyari po, dahil mayaman sila, meron silang isang lupain sa Germany, yung tawag na sa isang village sa Herrnhut. At doon sa lupain na yon, noong mga panahon kasi na yon, ang mga Protestant, na tawag sa mga Kristiyano na mga Protestant. Marami mga Kristiyanong mga Protestant ang inuusig, no? Na mga Roman Catholic. So maraming mga Kristiyano ang umalis sa mga bansa nila. At ano yung nangyari? In-offer niya yung lupa niya para doon sila tumira. So maraming mga Kristiyano ang
nagsama-sama dun sa lugar na yon. At doon nagsimula yung tinatawag na Moravian Church. Moravian Church. At ang Moravian Church na to ay isang church na talagang a missionary church. Pero nung una, hindi sila talaga, nung una, dahil isipin nyo na galing sila sa iba't ibang lugar, yung mga Kristiyanong ito, hindi sila nagkakaunawaan. No? Meron silang mga pagtatalo sa mga paniniwala, no? Meron silang basta hindi sila nagkakaisa. Pero talagang hinikayat ni Count von Zinzendorf yung mga kapatiran sila yung manalangin. At sa kanilang kapapanalangin, binisita sila ng Panginoon. Nagkaroon ng revival doon sa community na yon. At doon nagsimula ang meron silang ginawang 24-hour prayer chain na sabi ay nagtagal ng 100 taon. Isipin nyo 24 hours may nagpe-pray. At nagtagal yung 100. At nagsimula doon ang isang missionary movement. Alam niyo ang unang missionary ng church na ito, nalaman nila meron doon isang isla na ang mga nakatira doon ay mga slaves. Ay mga yung parang mga inalipin, no? Doon sa lugar na yon. Pero nagkaroon sila ng burden na abutin yung isla na yon. Dalawa sa mga Moravians na to, si Johann Leonhard Huber at si David Nitschmann, sila ay nag-volunteer na pumunta sa isla na yon. Pero mga kapatid, ang pwede lang tumira doon ay mga alipin. Ano yung nangyari? Sa kwento lang itong dalawang Moravian missionary na to, sila ay handang magpaalipin para lang maabot, para lang mabahagi ng salita ng Diyos yung mga slaves na nasa isla na yon. Ang tawag ay St. Thomas sa West Indies. At nung sila'y dumating doon, talagang ginamit sila ng Panginoon. Marami ang nakakilala sa Panginoon. Hindi ko lang naisulat pala kung ilan. Pero libo-libo ang nakakilala sa Panginoon dahil sa pagpapagamit ng dalawang Kristiyano na yon. Amen mga kapatid? Na iyon ay nangyayari dahil talagang naunawaan ni Count von Zinzendorf yung laki ng sakripisyo ng Panginoong Yesus na parang siguro naisip niya, anumang sakripisyo rin na magagawa ko, hindi pa rin papantay sa sakripisyo ng Panginoon. Kaya handa niya talagang ialay ang buhay niya sa paglilingkod sa Panginoon. So yun ang nagagawa ng pag-ibig ng Diyos. At nawa patuloy tayong naway patuloy na puspusin ng Panginoon ang puso natin, ang pag-ibig niya, para magawa natin yung mga sabihin natin mga sakripisyo na gusto ng Panginoon na ipagawa sa atin para mas marami ang makakilala at makaranas ng pag-ibig ng ating Diyos. Amen mga kapatid? Yan. So, ay iwan ko na po yan, Punta tayo sa isa pang katangian ng Diyos at yun yung kanyang mercy, yung kanyang habag. Ano nga ba yung habag na tinatawag? Mercy, sabi nga, is the outward manifestation of pity. It is God's attitude to those who are in distress. Di ba tayo minsan sabihin natin, nakakaawa naman yung, nakakita ka ng nasa kalye, di ba? Mga pulubi, mga sabi, nakakaawa naman sila. No? Minsan makikita mo, marami dyan, di ba? Yung lalo pag gabi, makikita mo, nakahiga lang dun sa sa labas ng isang building, meron lang may sapin lang. Minsan isipin natin, nakakaawa naman yan. Well,
hindi yun ang habag. Kasi ang awa, hindi ka lang hindi ka lang yung parang nakikita mo na parang kalunos-lunos yung kalagayan niya, pero meron kang gagawin. Yun ang mercy ng Panginoon. And mercy is God's attitude to those who are in distress. Yung mga talagang may matinding pangailangan. Mercy is the goodness of God confronting human suffering and guilt. Ito daw yung kabutihan ng Diyos na tumutugon sa kahirapan at kasalanan ng tao. Okay, para maintindihan pa lalo natin yung mercy. Because of God's mercy, we did not receive what we deserve. Tayo mga makasalanan, ano ang karapat dapat nating tanggapin? Kaparusahan. Amen? No? Kapahamakan. Walang hanggang kapahamakan. Pero dahil ang Diyos ay mahabagin, handa siyang magpatawad. Handa siyang magtiyaga. No? Kasi nagbibigay pa rin siya ng pagkakataon sa tao para magsisi. Yan ang mercy ng Panginoon. Okay? Yung hindi natin, dahil sa habag niya, hindi natin natanggap yung karapat-dapat na tanggapin natin. At because of His grace, we receive what we don't deserve. Medyo magkaruktong yan eh. Yung habag ng Diyos, dahil sa habag ng Diyos, hindi natin natanggap yung karapat-dapat na tanggapin natin. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, natanggap naman natin yung mga bagay na hindi tayo karapat-dapat na tumanggap. Amen? Amen, kapatid? No? Natanggap natin yung tayo naging anak niya. Amen? Yung karapatan na maging anak ng Diyos. Natanggap natin ang banal na Espiritu. No? Natanggap natin ang ang kagalingan o ano pa mga pagpapala ng Panginoon sa atin. Yon ay dahil sa biyaya ng Diyos. Naalala ko tuloy yung kwento ng isang kilalang emperor, si Napoleon Bonaparte. Kilala niya si Napoleon Bonaparte. Hindi yung kilala. Okay. Diyan yata kinuha ang pangalan ni Pastor. At siyempre ang pangalan ni Papa Nap, Pasay Junior si Pastor. Si Napoleon Bonaparte ay emperor ng France. No? Naging talagang matagumpay na pinuno. Yun nga lang, natalo siya sa isang labanan sa Waterloo. Yan, history. At dahil sa pagkatalo niya na yon, doon nagsimula yung pagbagsak niya. Pero si Napoleon Bonaparte, nung minsan, meron daw nanay na nakiusap sa kanya. Kasi may isang, hindi ko alam kung ito'y sundalo, pero may ibang version yung kwento eh. Meron isang lalaki na 2 beses na siyang nakagawa ng krimen. So sabi ni Napoleon Bonaparte, kailangan yung tao na yan ay patayin. No? Kailangan siya ay mamatay dahil sa kanyang krimen. So ang ginawa ng nanay, nakiusap. Sabi niya, I plead for mercy. Ako ay nakikiusap sa inyo. Nakikiusap ako ng habag. No? Sabi ni Napoleon Bonaparte, but your son doesn't deserve mercy. Hindi siya karapat-dapat na tumanggap ng habag. No? Diba? Ano sabi ng nanay? Yun nga, sabi niya, that's the reason why I'm asking for mercy. It would not be mercy if he deserved it. Okay? Hindi daw yun habag kung karapat-dapat na siyang tumanggap. Pero dahil hindi siya karapat-dapat tumanggap, ang karapat-dapat lang sa kanya ay parusahan, kaya sabi ng nanay, habag nga ang aking hinihingi sa inyo. At medyo na,
parang na ano si Napoleon Bonaparte doon. Oo nga naman, ano? Habag ang hinihingi ng nanay. At ang ibig sabihin ng habag, dapat sana siya'y patayin. Pero dahil humingi siya ng habag, yun ang hinihingi niya sa akin. Na ano yung puso ng emperor? Sabi niya, sige, binibigay ko na ang iyong hinihingi. Amen? So yung anak niya hindi tumanggap nung parusa na yon. So ganoon din sa atin sa relasyon natin sa Panginoon. No? Sige, lilipat na natin. Sa Bible, marami mga talata na sinasabi na ang ating Diyos ay mahabagin. Actually, alam niyo yung kahabagan ng Diyos, katulad din pala ito ng compassion. No? It is synonymous to compassion. Yung mercy, compassion. Yung habag, at habag. Kasi kung Tagalogin mo yung compassion, habag pa rin yun, di ba? Okay. Okay. Pwedeng yung mercy, awa, yung compassion ay habag. Pero, nakakapalit-palit yan pag binasa mo yung Biblia. Sabi sa Deuteronomy chapter 4 verse 31, God is a merciful God. Ang Diyos, kung di ako nagkamali, ito yung nagpahayag siya kay Moises. Ang sabi niya rito, for the Lord your God is a merciful God. He will not abandon or destroy you and forget the covenant with your forefathers, which He confirmed to them by oath. Kasi, sinasabi ni Moises na pinagbabawal ng Diyos yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. No? At dahil nga dyan, nagalit ang Panginoon sa inyo. Pero sabi pa rin niya, ang Diyos ay isang Diyos na mahabagin. Hindi niya iiwanan at hindi niya lulupilin. Hindi niya pupuksain ang kanyang bayan. At hindi niya lilimutin yung tipan niya sa kanilang mga ninuno. No? Okay? So, ang Diyos natin ay Diyos na mahabagin. Ganon din sa Daniel chapter 9 verse 9. So, makikita natin yung habag ng Diyos sa kanyang bayang pinili. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung sitwasyon ng Israel ngayon, yan ay dahil sa habag ng Diyos sa kanila. Habag ng Diyos yan. No? Dahil marami pa rin sa mga Hudyo ngayon hindi kumikilala kay Jesus. Pero meron na ngayon mga tinatawag na mga Messianic Jews. Mga Hudyo na tinatanggap na nila si Jesus bilang tagapagligtas. No? Marami ng ganyan mga Hudyo. Pero kaya ang bayan niya ay nape-preserve hanggang ngayon dahil yan sa habag ng Diyos sa kanila. Pero hindi lang sa kanila. Ang Diyos ay nahabag sa lahat ng mga makasalanan na katulad mo at katulad ko. Ang sabi nga sa Titus chapter 3 verse 5, Tito 3:5, tayo iniligtas niya, natamo natin ito, hindi dahil sa kanyang, natamo natin ito hindi dahil sa ating mabuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. So, sabi doon, so we were saved, not because of our works, but because of His mercy sa kanyang habag sa atin. At isang tao sa Biblia na parati niyang sinasabi na siya ay kinahabagan ng Diyos, walang iba kundi si Pablo. No? Si Pablo. Talagang parati niya yung sinasabi sa mga sulat niya na dahil sa habag at biyaya ng Diyos, kaya ako naligtas. Siguro basahin lang natin ang 1 Timothy chapter 1. Tingnan natin sinabi dito ni Apostle Pablo sa verse 13.
Sabi niya, hinirang niya ako upang maglingkod sa kanya, bagamat noong unay nagsalita ako laban sa kanya. Bukod dito, iniusit ko siya at nilait. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos. Amen? Sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Verse 16, ngunit, inulit na naman niya, ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katyaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang Diyos ay mahabagin sa mga makasalanan. Sa lahat ng mga makasalanan. Handa siyang magpatawad. Amen, mga kapatid? No? Handa siyang, yung actually, katyagaan din ng Diyos, yung tinatawag na leniency niya, yon ay dahil sa habag ng Diyos. Na hanggang ngayon, ang Diyos ay nagbibigay pa rin ng pagkakataon sa tao na magsisi. Yan ay dahil sa habag niya. Pero hindi lang ang Diyos ay nahabag sa mga makasalanan, ang Diyos din ay nahabag sa mga naghihirap. Ha? Sa mga naghihirap. O tingnan niyo na lang. Hindi ko lang alam kung naisama ko yan dyan. Ano? Pero noong ang ating Panginoong Yesus ay narito at okay, sa Luke chapter 18, hindi ko na isama dyan. Pero kung naalala ninyo, nung minsan merong isang bulag na nung nalaman niyang dumadaan ng Panginoon, tumawag siya sa Panginoon. Sabi niya, anak ni David, kahabagan mo ako. Di ba? Have mercy on me. Babasa natin sa Luke chapter 18 verses 35 to 43. At nung narinig yun ng Panginoon Jesus, lumapit siya. At sabi niya, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Amen? Pero hindi sinabi ng bulag, obvious ho ba? Hindi niya sinabing gano'n. Hindi niya sinabi, Lord, obvious ba na kung anong hinihingi ko sa inyo? Wala naman gano'n. Pero gusto na siguro ng Panginoon na sabihin niya, magmula sa Kanya kung ano yung hinihiling niya sa Panginoon. Amen? So sabi niya, Panginoon, gusto kong makita. At sa sandaling yon, siya ay pinagaling ng ating Panginoong Yesus at siya ay nakita. Amen, mga palit. Pinapakita lang na kung tayo ay nasa isang mahirap na sitwasyon, tayo ay nagigipit o tayo ay pinahirapan ng karamdaman o pinahirapan ng ibang tao, pwede tayong tumawag sa Panginoon, sabihin natin, Panginoon, kahabagan niyo po ako, have mercy on me. Tulungan niyo po ako. At asahan natin, pakinggan ng Diyos ang ating panalangin. Amen? Kasi ano siya yung mahabagin siya, nadadala siya, yung kalooban niya. Nadadala pag meron siyang nakikitang naghihirap. Sabihin natin, kumbaga, malambot ang puso ng Panginoon sa mga naghihirap. Kaya tumawag lang tayo, humingi lang tayo ng habag ng ating Panginoon. At, tinitingnan ko yung relo natin eh. Ang tingin ko, 10:30 pa rin. Sorry mga kapatid mag-alas 12 na pala. Okay. Sorry, tingnan ako yung relo ko, mag-alas 12 na. Sorry talaga. Kasi, parati akong tumitingin doon, sabi kong haba pa pala ng oras ko. Anyway. Okay, dahil lang Panginoon natin ang mahabagin, anong dapat natin gawin? Sabi sa Luke 6:36, be merciful, maging mahabagin tayo tulad ng ating Diyos na mahabagin. Ano yung sabihin nun? Pag meron din tayong, yung kapwa natin, maaaring humingi ng tawad sa atin, di ba? Nakikiusap sa atin. Humingi ng tulong sa atin. Kung meron tayong habag, tutugon tayo.
Amen, mga kapatid? Be merciful as your Father is merciful. Siguro pinakahuli na lang, at hindi ko to tatapusin, the goodness of God. The goodness of God. God's goodness is His graciousness, His generosity. Siya ay puno ng biyaya, siya ay mapagbigay. Amen, mga kapatid? Yun ang isipin ng kabutihan ng Diyos. The goodness of God is that which disposes Him to be kind, no, mabait, cordial, palakaibigan. No? Si Lord natin hindi masungit, no? Hindi siya diba? Benevolent, matulungin, and full of goodwill. Ang inangad niya ay yung so pag sinabing goodwill, yung meron siyang mabuting loob. No? The goodness of God is the drive behind all the blessings He daily bestows upon us. Kaya tayo mga kapatid, tumatanggap ng iba't ibang pagpapala mula sa ating Panginoon. Yan ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Ang Diyos natin ay mabuti. Amen! Ang Diyos natin ay mabuti. At references natin, 1 Chronicles 16:34, Psalm 34:8. Gusto kong tingnan lang natin sinabi sa Psalm 34:8. Sabi diyan, taste and see that the Lord is good. Taste and see. Tikman, no? Taste and see. Tikman natin at tingnan natin na ang ating Diyos ay mabuti. Ha? At actually, itong Psalm 34, siguro itutuloy ko na lang to. Pero sa Psalm 34, makikita natin iba't ibang pagpapakita ng Diyos ng kabutihan sa atin. At yung Psalm 34, yan ay sinulat ni David. Sabi nga rito, saglit na lang ito mga kapatid. Sa Bible natin, minsan may mga nakalagay na, lalo sa Psalms, may mga paliwanag, no, bago magsimula yung verse. Sabi dito, ito ay Psalm of David. When he pretended to be insane before Abimelech, who drove him away, and he left. Ito ay sinulat ni David nung siya ay nagkunwaring ang tawag doon? Insane. Baliw. Nagkunwari siyang baliw sa harap ni Abimelech. At siya'y pinaalis. Naalala niyo yung kwento na yan? Ngayon ay makita natin sa 1 Samuel chapter 21 verses 10 to 15. Unang Samuel 21, 10 hanggang 15. Nang araw na yon, si David ay nagpatuloy ng pagtakas kay Haring Saulo at siya ay nagpunta kay Akis na hari ng Gat o kaya Abimelech. Kasi Abimelech, ano yan parang generic na term daw yan, no? Parang yan yung ibig sabihin ay hari. No? Pero ang talagang proper name ng hari na yon si Akis. Ngunit nakilala siya ng mga tauhan ni Akis at sinabi nila, yan ang David na hari ng Israel. Siya ang tinutukoy ng mga mananayaw sa awit nilang libo-libo ang pinatay ni Saul at kay David na may laksa-laksa. Hindi nakalampas kay David ang usapang ito at siya'y natakot na maaring gawin sa kanya ni Haring Akis. Kaya nagkunwari siyang baliw ng siya. Nagsusulat siya sa mga pader ng pintuang bayan at hinayaang tumulo ang kanyang laway. Kaya sinabi ni Akis sa kanyang mga tagapaglingkod, bakit inerap ninyo sa akin? Bakit inerap iyan sa akin? Hindi ba ninyo nakikita't baliw? Masakit na ang ulo ko sa dami ng baliw dito. Yan ang hari. Bakit idinagdag pa ninyo yung isang yan? Ilayo niyo siya. Okay. Kasi nung siya ay dinala na doon sa harap ng hari,
Anong ginawa ni David? Bago siya nagkunwaring baliw, palagay niyo, anong ginawa niya? Siya ay nanalangin. At etong Psalm 34, dito natin makikita yung ginawa niya. Kasi sabi dito sa verse 4, I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Verse 6, this poor man called and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. Ibig sabihin, nung si David ay nandun sa harapan na ng hari at nakilala siya, ang ginawa pala ni David sa sarili niya, maaaring hindi naman malakas, dumalangin siya sa Panginoon. Humingi siya ng pagliligtas ng Panginoon. Amen, mga kapatid? No? Di ba gano'n ang dapat nating gawin, lalo na pag tayo ay nasa mahirap na sitwasyon? Amen, mga kapatid? Dapat tumawag muna tayo sa Panginoon. Huwag yung isip tayo kaagad, sino lalapitan ko? Sino kayang tutulong sa akin? Hindi. Manalangin ka. At pag mananalangin ka, sasagutin ka ng Panginoon bilang pagpapakita ng kabutihan ng Diyos. Amen? So, ang unang patunay ng Diyos ay mabuti, at dito ako magtatapos, is that He answers prayers. Ang Diyos ay sumasagot ang ating panalangin dahil Siya ay mabuti. Amen, mga kapatid? Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. At dahil si Lord ay mabuti, dapat ako ay maging mabuti din. Amen? Kaya hanggang dito na lang ako, mga kapatid. Kasi baka kumakalam lang yung mga sikmura. Sorry, mga kapatid, talaga tinitin ako yung relo na yan. Ang tingin ko talaga, paulit-ulit, sabi ko, 10:30. Parang haba pa ng oras ko. So, hindi ko alam. Alas 12 na pala. Mamaya, papalitan na ho natin ang baterya niyan. Okay? So, tayo po ba'y pinagpala ng Panginoon? So, nakita natin ang Diyos ay pag-ibig, siya ay mapagmahal, ang Diyos ay mahabagin, at ang Diyos ay mabuti. Panginoon, maraming salamat po muli sa mga paalala at pagpapaunawa niyo po sa amin tungkol sa kung sino kayo. At tuloy niyo po kami na parati naming maalala na kayo ay Diyos na mapagmahal, Diyos na mahabagin, at Diyos na mabuti. Magbigay nawa ito, Panginoon, sa bawat isa ng pag-asa at kalakasan, lalo na sa mga may hirap na sitwasyon at panahon ng aming buhay. Ito po ang isang panalangin sa pangalan namin, Panginoon Yesus, sa lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen.